Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandian Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandian Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Ang pangangalaga po sa kalusugan ng mga sanggol at mga batang below 5 years old at ang patuloy na paghahatid po ng malawakang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa ang mga aspetong pinagtutuunan po ng pansin ng Department of Health. Bukod sa tatlong nabanggit, ang tumataas na kaso ng HIV/AIDS at pagkamatay po ng mga inadulot ng mga komplikasyon sa pagdadalang tao at panganganak, ang dalawa sa mga pangunahing suliranin na kinakaharap po ng ating bansa taon-taon. Ano ang nakikitang solusyon ng Department of Health sa mga suliraning ito? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Sa ikalawang episode po ng pagsisimula ng ating ika-6 na taon, pag-uusapan natin ngayong hapon ang 5 pangunahing suliranin po ng bansa na siyang prioridad ng Department of Health. Siyempre kasama natin ang ating ninang sa wastong nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang tanghali po, Asek Bernie. Magandang tanghali din sa iyo, Rod. At syempre, magandang tanghali po sa ating mga suking tagapakinig. Tama ka, Rod. Ang 5 suliraning nabanggit ko. Diyan talaga ako. Oo nga, kanina, 2 strike mo, ha? Suliranin. Suliranin. Problema. Oo. Yun. Yung nabanggit mong 5 kanina, ang matinding hamon ngayon para sa Opo. Department of Health at sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon nga sa pinakahuling datos, nangunguna yung Metro Manila sa mga rehiyong may pinakamaraming kaso ng HIV. At pangalawa naman ang gitnang Visayas. At sa loob ng halos 3 dekada, umaabot na sa mahigit 60 tao ang naitalang may HIV at halos 2,000 naman ang na-diagnose na may HIV ngunit hindi pa nagpapakita ng kahit anong sintomas. Nakakabahala talaga, Opo. di ba? Ayon naman sa ulat ng Global Health Observatory ng World Health Organization, tumataas naman ang kaso ng maternal deaths sa Pilipinas taong-taon. Mula sa 2,000 kaso noong 1990, umabot na ito sa 3,000 noong 2013. Gaya ng sinabi nyo nga kanina, Ma'am Bernie, talagang nakakabahala Oo. ang datos na yan. Ano po yung aksyon ng DOH sa suliraning ito, Ma'am? Yan. Sinimulan na actually ng Department of Health ito kamakailan lamang yung Universal Healthcare High Impact 5 campaign o mas kilala bilang High 5. At ang ano bang kampanya ito? Yun ang pag-uusapan natin para mas maunawaan naman ng ating mga kababayan ang kampanyang ito. At sasamahan tayo maya-maya ng ating bisita para i-explain pa yung High Impact 5. Actually, ang Universal Health Care ay palisiya ng Department of Health mula pa nang pumasok ang ating current administration at ang layunin ay maipaabot sa lahat ng mamayan ng Pilipinas, sa lahat ng Pilipino ang kaukulang care or pangangalaga sa kalusugan. Pero itong kamakailan lang sinimulan nga itong High Five na ang general objective ay para makakuha ng general improvement sa health situation or sa health outcomes dun sa pinakamatindi ang pangangailangan or mga suliranin in a short
period of time. Opo. Oo, so hanggang mula nitong second sem hanggang second quarter rather hanggang 2016. Yan. Bago mag-end ang current administration, magkaroon ng impact or epekto dun sa 5 aspeto. At ang 5 aspetong yan, baybayin na natin ngayon habang hinihintay natin ang ating Sige po, ma'am. guest. Oo. Nasabi na rin natin sa ating intro, marami pa rin ang namamatay na mga kababaihan sa panganganak or sa komplikasyon dala ng panganganak, either during pregnancy or during delivery. Oo, maternal death. Isa tayo sa napakataas ng bilang ng mga nanay o babae na namamatay sa panganganak. Oo. Pangalawa, mataas pa rin ang ating young child mortality, yung child below 5 years old, at lalo na yung neonatal or yung death within the first 18 days or 21 days of birth. Oo. Sa maraming kadahilanan, pwedeng na-infection yung bata, na-infection galing sa nanay, hindi na solusyonan o hindi na treat kaagad. Basta isa rin tayo sa mataas ang mortality dun sa mga young child at saka very young child, meaning below 5 at saka yung infant, lalo na yung infant na Yung mga neonatal, kapapanganak pa lang. Pang-apat na challenge ay yun namang tumataas na bilang, sabi natin sa ating intro rin, na meron ng HIV, at hindi lamang may HIV, nagpo-progress pa into AIDS. Oo. And then pang-5, yung kakulangan din ng service delivery network. O yun din ang isa sa ating challenge na kailangan ma-ensure na yung mga serbisyo na nandoon sa mga health facilities, nandoon sa in-improve ng mga ospital, nandoon sa mga paanakan or lying in clinics, talagang makaserve dun sa mga taong nangangailangan. Ang maganda dito is that may focus itong ating high impact 5 or high 5. May focus dun sa mga priority or category ng priority provinces, at within those category 1 or 2 provinces, doon pa sa ASAP, mga munisipyo na talagang nangangailangan talaga ng atensyon. Opo. Nabanggit nyo po mga munisipyo. Ano po mga lugar sa bansa ang higit na tinututukan po o binibigyan diin dito sa nasabing kampanya, yung high impact 5? Oo. Meron tayong mga lalawigan na kinategorize na priority 1 or category 1, kagaya ng Pangasinan, Iloilo, Negros Occidental, Cebu, Leyte, Zamboanga del Sur, Davao del Sur, Quezon at Sulu. Yan ang 10 lalawigan na priority. At hindi naman yung buong lalawigan ang priority, kundi meron lang ng mga munisipyo within the province na mas nangangailangan dahil mas maraming tao, mas maraming mga buntis halimbawa na nangangailangan ng ayuda. Doon naman sa ibang lugar kagaya ng Sulu, buong lalawigan ng Sulu. Oo, ang target. So napaka noble ng intention is hindi maghintay ang mga health facilities ng mga kliyente o mga pasyente. Hindi sila naghihintay. Na-improve na kasi sila ngayon, di ba? Yung Health Facilities Enhancement Program na isaayos ang mga health facilities, including barangay health stations, rural health units, mga provincial health offices, yung mga hospital, provincial hospitals, even the DOH retained hospitals and LGU hospitals. Even yung mga health centers. Dati, health centers. Dati health centers at ngayon wellness center na tawag nila dyan. Oo, tsaka maayos na sila, mabangon at malinis. Oo, pero hindi sufficient na maghihintay sila ng pasyente nila. Kailangan lumabas ngayon ang health
sector para doon sa mga hindi nararating normally Yung like, serbisyo. ng serbisyo. Ayun. Oo. Kaya itong High Five will highlight ano yung mga serbisyo ng Department of Health na kailangan at pwedeng i-avail ng mga tao, ng publiko, hindi lamang dun sa 5 na aspeto. So, sinasabi niyo, ma'am, yung serbisyo na mismo ngayon Ang lalapit. pupunta ngayon doon sa mga... doon sa mga Oo. priority areas na yon. At doon naman sa mga capital towns ng lalawigan, hina-highlight, nagkakaroon naman ng summit Opo. para engganyohin naman ang participation ng iba pang mga stakeholders Opo. kagaya ng pamahalang lokal. Opo. Kaya pala kumakausap ngayon o kinakausap ngayon ng DOH yung mga LGUs. Oo, Yun. oo. Hindi Opo. naman ngayon lang, Rod, Opo. na kinakausap ng DOH ang mga LGU. Ngunit, ang ano is, iniengganyo pa sila lalo kasi sila mismo marami To rin strengthen initiative, yung may mga service. initiative Opo. na rin ng mga health local government units natin. Pero ito, pag magtulong-tulong pa ang Department of Health with all the resources that it has at ang pamahalang lokal, mas maraming mararating. Mas Ayun. maraming serbisyong maipapaabot. Ayun. Mas maraming Bebeneficiaran. Yun. Ano po, ma'am, ang short-term at long-term goal ng programa? Oh, nito, ayan. ma'am? Yun na nga, para may pakita at makakuha or ma-establish yung impact, kasi pag dinala mo yung serbisyo, maraming makakaalam, maraming pupunta, so maraming masiservisyohan ka agad Oo. in a short span of time. Oo. Tapos, para naman yung mga regional offices ng Department of Health ay talagang ma-exercise din yung tinatawag na convergence kasi hindi kaya yan ng Department of Health Tama. Oo. mag-isa. So, kailangan tulong-tulong. Andyan ang Department of Agriculture, DepEd, kasi yung halimbawa, immunization ng mga bata, hindi naman pupunta na yung mga older children sa health center, di ba? Kasi ang concern halimbawa ng may bagong panganak na yung bakuna para sa kanyang baby. Ito yung baby. Wala na yung bakuna, hindi na dadala ulit yung bata sa health center. Kaya ngayon, isa sa mga programang gagawin ay yung pagbabakuna, hindi lamang doon sa mga baby, kundi pati doon sa mga children in school. Oo. Kaya yung mga schools gagawin na rin parang health Opo. center in a sense or parang hospital na rin kasi doon na pupunta na doon yung serbisyo, yung mga health workers at saka yung kailangan na sa pag-vaccination or immunization pupunta sa school. Hindi na pa pupuntahin yung mga bata sa Health Center. Oo. Okay. Yun ang example. So, kung hindi nga kaya yan ng isa lang na ahensya, yan, kailangan katulong ang DepEd, kailangan katulong ang DSWD, kailangan katulong ang iba pang ahensya. At doon nga sa High Five, pwedeng i-highlight na Opo. kailangan yung tulong-tulong na yun. Ayun. Yung convergence concept. Aside from DepEd, DSWD, kasama din ang DA rito Oo, kasi oo. sabi nga natin, okay, hindi lang naman DOH, di ba, ang pwedeng gawin lahat, di ba, para maging successful Oo, itong tama programa ka. kung hindi talagang may kaakibad na puwersa mula sa iba't ibang ahensya. Oo. Meron din bang partner po ang DOH, ang government natin, mula sa non-government organization, ma'am? Oo, marami. Opo. Kasi marami din sa mga community-based non-government organizations ay matagal nang nakikipagtulungan sa mga Opo. pamahalang lokal. So, nandiyan na sila. Kung sino man yung mga nandun ay kasama doon sa summit, iniimbitahan. At sila rin ay sinishare nila yung anong experience sila na Opo. magaganda, na pwedeng tularan ng ibang local government units. Ang academe ay maganda rin na kapartner at nandun din. Kasi Kasama din, ma'am. may mga local government units na yung kanilang mga mayor ay naging participant or trainee or nakapag-aral na dun sa isang programa ng Department of Health with the academe and non-government organization na tinuturuan sila ng more comprehensive view of the health system at governance. Paano ba palakarin ang
local health system. Opo. At maraming natutunan diyan yung mga municipal mayors na nakapag-attend, at yun ay sinishare, binibigyan ng pagkakataon na ma-share doon sa summit, sa High Five Summit na ginagawa naman sa bawat lalawigan, hindi lamang dito sa mga priority provinces. Tapos ang National Nutrition Council ay kaakibat din during this High Five interventions, kasi marami ring mga pwedeng ituro. Maraming ang kakulangan din sa kung bakit ganito ang nangyayari ay dahil sa kakulangan ng kaalaman sa nutrition, sa tamang nutrition. So it's an opportunity din para ipakita natin na kung minsan yung pagbabago nasa kamay lang ng individual nanay or individual family. Hindi kailangan bumili. Kaya nahihirapan bibiliin ka pa dahil in-advertise, nakita mo sa TV, narinig mo sa radyo. Samantalang yung tamang nutrition, pwede mong gawin sa bahay. Nandun lang sa Ayusin kanilang mo lang. paligid. Pwede mong kunin sa iyong garden o kaya naman sa iyong sarili. Pag magpasuso ka, it's good nutrition. So kasama rin ang National Nutrition Council doon. Napakahalaga yung role ng National Nutrition Council sa pagtuturo Ng tamang nutrisyon. Ngayon, sinasabi nyo nga, ma'am, itong programa ay talagang mahalaga to at napaka-importante dahil pumupunta talaga ngayon yung serbisyo sa para sa mga benepisyaryo sa barangay-barangay, at napakahalaga din yung role ng local government rito. Correct. Opo. So ano po yung mga programa na maaring gawin, ma'am, ng mga pamahalaang lokal? Opo, sa kanilang bayan bilang pakikiisa sa High Five program, ma'am? Napakadami kasi actually ang national government through the Department of Health, siya yung may resources, halimbawa bibili ng pambakuna, pero yung actual pagbabakuna hindi naman yun magagawa ng Central DOH. So yung mga pamahalang lokal, sila yung meron ng mga health offices, health personnel, sila na yung, may tulong ngayon dito rin sa High Five, may tulong din mag-hire din ng additional nurses at i-deploy sa mga barangay, sa mga priority barangays para makatulong dun sa pag-monitor ng ginagawa or implementation ng High Five. Pero yung mga local health offices, yung mga barangay health workers, yung mga barangay health ay nutrition scholars, yung mga yan, lahat yan ay pinapagalaw ng pamahalang lokal. Sila yung magde-deliver, sila yung kasama sa pag-abiso muna na ito yung serbisyo. Yan, di ba? Yung mga barangay officials, kagaya mo noon, nasa Zamboanga ka pa. Diba? Ikaw ang taga-balita sa mga barangay, sa mga purok-purok na meron tayong dadating na serbisyo, mag-cooperate kayo. Kasi kung hindi kayo mag-cooperate, hindi naman lalapit sa inyo. Gagawa ng mga poster. To announce. So kayo yung mag-engganyo sa mga tao to come and avail of the service. Anyway, mga kasama, para po naman sa mas madadagdagan pa ang kaalaman ninyo, mga kanutrisyon. Ito muna ang ating nutrition word for the week: Service Delivery Network. Okay. Asik Birdie. Ang Service Delivery Network, Rod, at mga kaibigan, ay ang koneksyon o ugnayan ng mga health facility at healthcare provider na nakapaloob sa isang lalawigan o lungsod o munisipyo. At the local level, ang Service Delivery Network ay inoorganisa at pinangungunahan ng pamahalang lokal na sila namang nakikipag-ugnayan sa Department of Health kung paano epektibong maaabot ng mga serbisyong pangkalusugan ang bawat mamamayan na nasasakupan nila. Ang network na ito ay binubuo ng mga pribado at pampublikong sektor tulad ng barangay health center, clinics, laboratories, lying-in, counseling centers at iba pa. Sa pagkakaroon ng organisadong service delivery network sa bawat lalawigan, mas madaling maibababa ng Department of Health sa local level ang mga programa at serbisyong pangkalusugan mula sa national level. Salamat po, Asik Bernie, sa dagdag na kaalaman. Sa mga nais magtanong tungkol po sa ating pagsa ngayong hapon, maaari po kayong mag-text sa 0921-431-1044 para sa smart users, 0927-650-6795 sa Globe subscribers at
At para naman sa Sun subscribers, 0942-570-0106. O kayo tumawag po sa aming landline sa 8822-374. Pwede nyo rin pong mapakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung mga nakarang episode po sa internet. Puntahan lamang ang Radyo Mo sa Nutrisyon channel sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yung Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Dalawang version din po mga kasama, mapapanood nyo po sa YouTube. Ang una po ay available agad pagkatapos ng programa ngayong hapon at ang ikalawang version naman ay HD o High Definition na mapapanood nyo simula alas 6 ng gabi sa YouTube. Ito po at mas malinaw po ito at mas magiging maliwanag ang inyong panood at pakikinig. Alright, so mapapanood nyo rin po kami sa high definition sa Ustream DZXL Online TV. Okay, pwede nyo rin po kaming bisitahin sa Facebook. Hanapin nyo lamang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. One word po yun. I-like lamang po at Facebook friends na tayo. Sa Twitter naman po, sundan nyo kami sa twitter.com/Radyo Nutrisyon. One word din po yun. I-add nyo na rin po ang Radyo Mo sa Nutrisyon sa inyong circle sa Google+. At mapapanood nyo rin po kami sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV. Maaari nyo rin pong marating ang aming website sa NCC o NNC ma'am.gov.ph. At para po sa mga gusto makipag-interact, #Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Okay, bago ho tayo magpatuloy sa ating talakayan, kayo naman po mga kanutrisyon ang tatanungin namin. Ang unang 6 na makakapag-text po ng tamang sagot ay mananalo ng 100 pesos worth of Kala ko cellphone. na, no? Yun ang inaabangan 100 pesos worth lang. Load muna. Opo. At ang atin pong text question of the day ay magbigay ng 3 mula dun po sa 5 health concerns na nakapaloob sa High Impact 5 campaign. I-text po ang inyong sagot sa ganitong format, full name, space, address, space, ang inyong sagot at isend po sa 0908-579-6898. Mga kanutrisyon, patuloy lamang po kayong tumutok. Sa atin pong pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang usapan tungkol sa High Impact 5 campaign ng Department of Health. Dito lamang yan sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po mga kanutrisyon. Kasama pa rin po, kayo po'y nakikinig pa rin sa ating talakayan tungkol dito sa programa po ng DOH, ang High Five. Oo, High Five. At narito na po sa ating himpilan ang Undersecretary ng Department of Health, Office of Technical Services, walang iba kundi si Dr. Vicente Y. Belisario Jr. Magandang hapon po, Yusek Belisario. Magandang hapon, Asik Opo. Bernie at Rod. Magandang hapon, Yusek. Oo, kanina Welcome po. Oo, welcome. Salamat, salamat. Kanina po napag-usapan namin yung kabuuan ng konsepto ng High Impact 5 campaign. Pero ako na lang po ang dali-daling nag-explain. Baka gusto nyong i-recap lang ng konti. Oo. Salamat, Asik Bernie. Opo. Nakikinig ako sa radyo papunta rito. Oh. At magandang pagkakapaliwanag mo, pero madaling tandaan yan. Isipin natin si mami na buntis. Gusto natin ligtas na pagbubuntis, ligtas na panganganak. Ayaw natin na si mami mamamatay o kaya magiging komplikado ang pagbubuntis at panganganak. Number 2, ligtas na infancy o pagka-baby. Less than 1 year old, less than 12 years old, gusto natin siya ay aabot ng age 1, first birthday. Malusog na bata, may bakuna, maganda ang kalinga ng magulang at ng ating mga health workers sa health center. Number 3, under 5. Ito yung mga bata na hindi pa tumutungtong sa kinder, grade 1. Gusto natin makarating sila sa kinder at grade 1, malusog, malakas,
ready for school age, bakuna, kalinga, magandang nutrisyon, mahalaga ito. Ito ang number 3. Number 4, HIV AIDS. No, kailangan nating makita sino pa ang may HIV, libreng screening, kung sakasakaling positive, libreng confirmatory test, libreng gamutan, Rod, at libre ang counseling. Alright. Hindi na death sentence ang HIV AIDS ngayon. No? Pwede ka magtrabaho, mukha kang normal, hindi ka dapat mamatay na maaga. At Oo. number 5, O magtago. or magtago. Or magtago. Oo. Correct. And then of course, we are careful also about our behavior. No? Pagka tayo positive, kung tayo may alinlangan, malaman natin na tayo ay negative, it's peace of mind. Oo. Then we are more careful about our behavior. Mas maingat tayo. At number 5, pagandahin natin ang ating mga service delivery networks, health services, papunta sa kasulok-sulukan, pinakamalalayong lugar, target natin na pinakamahihirap sa ating mga kababayan. So naiiba ito sapagkat tayo may timeline. Hindi ito gagawin forever and ever. No? May timeline tayo. Kumbaga, oo. Subukan natin the best we can hanggang June 2016. Okay. May timeline ang lahat ng region sa buong Pilipinas, may timeline. Yusek, ikwento mo naman sa ating mga tagapakinig. Ano ba nangyayari pag meron ng High Five Summit, mga ganun? Kasi maraming nakikita rin sa mga social network media. Ano ba yun? Ano ba yung nangyayari Ang doon? intensyon ng High Five Summit, Bernie at Rod, ay mapataas ang kaalaman, no, awareness ng ating mga kasamahan. Lalong-lalo na ang mga local government units. Sila ang ating mga frontliners sa field. No? Kasama ang ating mga local chief executives, sa mga governors, sa mga mayors. Gusto natin i-champion nila ito. Gawin nilang programa rin nila ito. Ang Department of Health, full support ng ating mga local government units. Nandyan ang mga commodities, vaccination, gamot, health facilities, tumulong tayo. Ang pagpapatupad ay nakasalalay sa ating mga magagaling na local government units. Kasama ng kanilang mga partners, NGOs, nababanggit mo kanina, napakahalaga mga academic institutions sa academe, lalo na sa mga capitals, ng mga regional centers. Tumulong po lahat tayo para mag-succeed tayo sa ating mga 5 top objectives. Paano naman, Yusek, kung ordinaryo lang na mamamayan? Anong tulong? Anong pwede niyang gawin Opo. para matagumpay ang kampanyang ito na High Five? Napakahalaga, Sir Bernie, ang kaalaman. No, so alamin ng bawat mamamayan na meron ng ganyang klaseng mga serbisyo. Kung nawawala pa ang serbisyo sa inyong barangay, hanapin, magkaroon ng clamor, mag-demand. No? Kung hindi mag-request, mag-demand. Dapat ang serbisyo nakakarating na sa mga barangay health centers. No, hindi na pwedeng hintayin ng health center or health station ang mga pasyenteng dumating sa kanya. Ang serbisyo kinakailangan actively pinapalapit sa ating mga nangangailangang mga mamamayan. Yun po bang mga official development or development partners, Yusek, meron din po bang punto, meron bang role ang mga ito sa Napakahalaga, no, sapagkat meron sila mga tinutulong sa ating mga proyekto, mga pondo, sila ay isinali na rin natin sa High Five sa mga regions. So they are on board. Marami sa kanila, ito rin ang kagustuhan, hindi mamamatay si mami, hindi komplikado ang pagbubuntis, si baby ay makakarating ng age 1, malusog, si under 5 ay makakarating sa elementary school, aabot ng high school, at of course, ang service delivery may improve sa kasulok-sulukan natin mga barangay sa malalayong lugar. Gusto rin yan ng mga development partners natin. So ibig sabihin, Ma'am Bernie, yung mga lying in, di ba? Sa mga Kasama, opo. oo. Yung mga Sa pasilidades doon ay talagang maganda na. Ay, si Yusek ang Opo. makakapagsabi yan kasi ini-inspect niya yung mga yun. Opo, oo. Yung punta niya sa mga lalawigan. Sige po. Ang gusto Yusek. natin, Rod, ang ating mga health facilities, including hanggang sa kaduluduluhan barangay health stations, yun ang tawag sa mga barangay na health center, barangay health station, accredited dapat ng PhilHealth. Yun ang nagsasabi sa atin na ito'y hindi lamang building Opo. facility. Ito ay nagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Mahalaga yon. Kasi hindi porke dahil pobre ka, okay na yan kahit na hindi dekalidad. Ang gusto ng Department of Health, dekalidad, may quality ang ating serbisyo. Sino magsasabi? Si PhilHealth. Yun. Kung si PhilHealth accredited ang iyong facility, LGU, maganda ang palakad mo, LGU. So may malinis at mabango. Malinis at mabango. Hindi na uso ang health center, ospital na government hospital na hindi mabango at hindi magandang tingnan. Matutuwa ka, Rod, pag pumunta ka sa mga probinsya, wow, ang government facilities, DOH hospitals, hindi na siya mukhang kawawa. So hindi na mukhang kawawa ang pasyenteng nagpakukonsulta doon sa mga ganung pasilidad. Sabi ko nga kanina, Yusek, kay Ma'am
Bernie, dati, di ba, mga health centers ang tawag nila ngayon. Dahil sa maganda ng pasilidad, kaaya-aya yung itsura ng lugar, ginawa na nilang wellness center. Totoo yan. At matutuwa ka, makikita Opo. mo, Rod, na there is hope. No, hindi hopeless. Correct. Napakaganda Oo. ng future na dito sa atin sa Ay, yung Pilipinas. susugan ko lang yung sinabi kasi kaya PhilHealth Opo. kasi 'di ba ang lagi nilang sinasabi they cannot afford konsulta Ay, lang hindi na check up lang nga eh na. Yusek 'di ba lahat yun kung accredited ka pumunta ka doon at ikaw ay pobre may card ka Libre. hindi naman libre in a sense but may magbabayad ang PhilHealth i-reimburse ng PhilHealth ano man yung nagastos Oo. sa kalusugan mo. At huwag kayong mag-alala, meron tayong mga DOH hospitals, merong on-the-spot enrollment. Dumating ka doon na may oo, sakit. kung wala Opo. Na wala kang PhilHealth, on the spot you're enrolled and you're covered. No, so huwag kayong matatakot, no? Pumunta sa aming mga facilities. Especially doon sa mga senior, may bagong batas na lahat ng mga senior automatic Oo. miyembro ng PhilHealth. Oo, meron ng batas nun. Opo. So, mag-recap na tayo. Opo, Oras na eh. Atin pong pinag-usapan sa hapong ito ang High Impact 5 campaign ng Department of Health. Sa kampanyang ito, nais pagtuunan ng pansin ng Department of Health ang 5 health priorities ng bansa. Unang, maternal health para sa kalusugan ng mga ina na nagdadalang tao at upang maiwasan ng mga panganib sa panganganak. Pangalawa at ikatlo, ang infant health at child care upang mailigtas natin sa malnutrition at pagkamatay ang mga sanggol at mga bata. Ikaapat, ang HIV/AIDS upang masugpo ang nakababahalang paglaganap nito. At ikalima, ang service delivery network at kung paano mas magiging epektibo at malawak na may paabot ang mga serbisyong pangkalusugan sa ating mga mamamayan. At ito po ay inilunsad sa buong bansa. At sa tulong ng lahat po ng mga stakeholder tulad ng mga lokal na pamahalaan, mga iba't ibang samahan, NGOs at pati na rin po ang mga international organization. Inaasahan mapapabuti po ang kalusugan ng bawat Pilipino sa loob ng 15 buwan. At nakasama natin sa ikalawang episode ng Year 6 ang ating guest resource person na walang iba kundi ang Health Undersecretary Vicente Y. Belisario Jr. Siya po ang head ng Office of Technical Services ng Department of Health. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aming programa Yusek. Baka meron pa po kayong naisipahatid sa ating mga kanutrition bago tayo tuluyang magpaalam. Iba na po ang klima ngayon sa ating mga programang pangkalusugan. Hindi na po tayo salat or kapos. Marami po tayong pantulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Health facilities, ang ating mga commodities, bakuna, magamot. No, hindi na po dapat mararanasan natin yung namamatay na mami, namamatay na baby, namamatay na bata. At ang mga HIV screening natin ay libre, no, sa ating mga screening centers. Libreng gamutan, libreng counseling. At gusto po natin dekalidad na serbisyo, hindi na po basta-basta at hindi na mukhang kawawa ang ating mga kababayan. Correct. Maraming salamat po Undersecretary June Belisario. Maraming salamat po, Yusek. Samantala, si Bernie at Yes. Yusek, eto na pong 6 na nanalo ng tig-100 pisong cellphone load na nagsend po ng tamang sagot sa ating text question of the day. Ang tanong, magbigay ng 3 sa 5 health concerns na nakapaloob po sa High Impact 5 campaign. At sila po ay sina Cathleya Tapales ng Baclayon, Bohol. Ang kanyang mga sagot, ma'am, maternal death, increase of HIV case, lag of, Oo. Basta yun na, hindi ko mabasa yung kanyang pangalan. Sinabi rito. Sige. Oo, sulat. Pangalawang winner, opo, si Jenna Sarmiento naman ng San Pedro, Laguna. Alright, HIV, maternal death. Yun ang mga sagot niya. Ang pangatlo, si Alisa Gan from McKinley Street. Kala ko dito sa may Taguig. McKinley. Rojas City, Capiz. wow. Yun. Visayas Dalawa na, naman, ma'am. Visayas, Opo. oo. Yung kanyang mga sagot, maternal death at child mortality. Alright. Ang pang-apat, si Mans o Mardisa ba? Bulaong from Barangay Valencia, Polomog City. Polomolok. Polomolok, ayun. South Cotabato, South Mindanao. Oo. Opo.
Mga sagot niya, HIV, maternal death o young child from Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Namamatay sa panganganak, HIV, mataas na mortality ng young child. Pang-anim, si Lucy Carl Dalisay from Sorsogon. Ayun. Puro babae, Ro. Puro babae. Puro babae, pero Luzon, Visayas, Mindanao. Kompleto. Oo, Tama yung kanyang mga sagot. Congratulations, Congratulations po sa inyong lahat. At huwag po kayong mag-aalala mga kanutrisyon. Maaari pa rin po kayong mag-text sa inyo pong mga katanungan sa 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, ito ay sasagutin ng ating resource person na DOH Undersecretary Vicente Belisario Jr. sa tulong po ng ating production team. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo mo sa Nutrisyon. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado sa ganap na 12:30 ng tanghali dito sa Radyo mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan, dito po sa Radyo mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsipo ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamayan. Ako pang inyong lingkod, Health Assistant Secretary at Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores. At ako naman po, si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gustong Ang nutrisyon programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Kabalikan niyo sa kinabukasan. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng maasahang